Ako ba yung gago for shoving a batang pulube inside a convenience store? I was busy eating my snack sa convenience store when a pulubi approached me and asked for my food. Hindi ko siya pinansin or tinignan. Umalis din naman siya and nakahanap ng ibang mahihingan. So akala ko okay na. As I was finishing my meal, bigla may kumalabit sa right shoulder ko. I was wearing a sleeveless top, so direct skin-to-skin contact yung nangyari. In my shock, napatayo ako bigla and natabig yung batang pulubi. Anak nung unang nag-approach sa akin. Around 11 to 13 years old siguro, na kumalabit sa akin. He was standing close to me nung kinalabit niya ako, kaya medyo malakas yung pagkatabig ko. Nakita nung cashier and ng isa pang pulubi yung nangyari. And grabe, ang sama ng tingin nila sa akin. Siyempre, tinignan ko rin sila ng masama. Lalo na yung nanay nung batang pulubi. Hindi ko kasi gustong nahahawakan ako without my permission. At mas lalong ayoko nang biglang may hahawak sa akin. Kahit na simpleng pagkalabit lang. So, I don't feel guilty for my reaction. Agad kong sinabi sa friend ko yung nangyari and sabi niya, bumalik daw ako sa convenience store para mag-sorry sa pulubi. Eh ayoko nga. Feel ko valid naman yung ginawa ko. Ako ba yung gago sa ginawa ko? Auto no. Let's freaking go. Not asshole. Grabe siya, parang may rabi sa pagkwento ng skin-to-skin contact. Hindi naman niya sinasadya eh. Anong di sinasadya? Sadyain mo. Tsaka excuse me po, no? Hindi na bata to. Hello? Hindi na bata yan. Kung sabihin na natin parang mga 5 years old, 6 years old, nangalabit, kahit pa paano parang medyo mapapaiwas din ako. O, kaya di ba? Kaya ka na nilang i-headlock dyan, habang kumakain. Meron ngayon ng hahablot na lang ng pagkain eh, di ba? Pero sa akin, ang may issue ako may issue ako dito sa cashier. Magigets ko yung pulubi kasi anak niya yan. Siyempre, nasaktan yung anak niya kahit sabi mo pa anong estado nila, di ba? Whatever their social status is, anak pa rin niya yan. At natabig yung anak niya. So, given na magiging masama ang tingin ng pulubi sa kanya. Kasi anak niya yon. Pero yung cashier, kamag-anak mo ba yan? Parang, you're all in this together, High School Musical? Ganyan? Kasi di ba bawal naman talaga kasi sa establishments yung, di ba, sabihin na natin 7-Eleven. Usually yung mga nanlilimos, nasa labas lang sila. They're not going inside. Ewan ko sa mga 7-Eleven na napasukan ko parang nasa labas lang sila, tapos nanlilimos lang silang ganyan. Whether bigyan mo sila o hindi, nanlilimos lang sila sa labas. Pero hindi sa loob. Actually, naiirita ako na staff in some establishments, hinahayaan lang yung mga Kaya nga, naiirita ako sa staff. Okay. Oo, may issue ako dito sa cashier. Kasi, you're supposed to protect your store. Diba? Your store. Pati yung mga tao na nasa loob ng store. Pero, diba? Parang dito ko may issue eh. Kayo ba? Hindi man sabihin natin hindi siya pulube. Ayaw niyo rin ba na meron din ba kayong weird feeling kapag kinakalabit kayo? Ano bang mas gusto nyong pag-approach sa inyo? Kalabit? Tawagin? Ayaw mong i-approach ka namin. Sa akin kasi, pag kunwari i-approach nyo ako, paano nga ba? Yung kakalabit sabay oy-oy. Di magpakalabit ka na lang sa naman para namang ginawang doorbell. Rowan naman. Grabe naman yung pagkalabit sa ilalim. Ginawa mo namang doorbell yung ding-dong. Ano ba yan? Pero, yun nga, for example lang, kung kaysa naman kalabit sa bumbunan, para kay purukot lang yun. For example, ako kasi, naging conscious na ako ever since the Kyrie Place scenario or incident. Kasi syempre, inisip ko din, paano ko ba siya i-approach? Kasi nagkaroon ako ng awakening. Wow, awakening. Tulog kasi ako, guys. Nagkaroon ako ng parang awakening. Yung kay Kyrie Place sa Laguna. Kasi naisip ko, parang later on, naisip ko, gusto ko rin bang, anyari?
Di ba nasa Laguna tayo, pupunta tayo sa UCC, tapos nakita natin si Kyrie Place doon, kasama niya si Kusabi. Tapos, nakilala na siya ng buong, ng buong area kasi sinigaw ko yung pangalan niya. So, parang, from there, parang nagkaroon ako ng parang realization na, shucks, mali ako doon. Kasi baka hindi naman niya gustong tinatawag siya, or baka hindi niya prefer pansinin that time, or baka masyado lang malakas yung boses ko to call her, 'di ba? So parang nagkaroon naman ako ng parang afterthought, na-realize ko na ay shucks, baka mali nga ako kasi baka ayaw niya ng, alam mo yun, kasi hindi ko naman siya kilala talaga personally. Kaya parang nag-hold back din ako ng konti. So kaya yung question ko is, do you guys, ano yung mga gusto nyong, ano ba yung preferred ninyong paraan or way for other people to approach you? Do you want them to call you by your name? Or do you want, kasi meron yung call, when you call people by their name, ayoko naman din yung sinisigaw yung pangalan ko. Diba? Ayoko din naman din sinisigaw yung pangalan ko, nakilala na ako ng buong department store kasi tinawag mo ko, diba? Or kunwari, you're close. Uy, okay lang ba? Kasi there's a lot of ways for you to approach somebody, di ba? Yun na lang siguro, ano ba yung gusto nyong paraan para i-approach kayo? Ganon. Di ko din sure how she felt. Di naman kami close. Nag-sorry ako actually, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, nag-sorry ako. Ako nga pala si nag-sorry ako, nag-PM ako sa kanya. Sabi ko, pasensya ka na, nasigaw ko yung pangalan mo. Ako pala si Mia. Gumanon ako. Ako pala si Mama Mia. Kasi syempre, she doesn't know me like outside the streaming kasi I look like this. Kasi in person, I don't look like that. But I'm wearing glasses too. But kaya yun, di ba? Next time nga, sigaw ako, hoy, Mama Maria, di kita papansinin. De, joke lang. Maririnig ko na yung boses mo, tas lilingon ako. Tas, nakagano lang ako, ano ya? Lapit, get into their gaze and kawayan mo lang. Oh, kasi di ba, for example, Cosplay Mania is coming na, di ba? October 3, 4, 5. Ayan. I'm actually looking at some tickets sa Cosplay Day 2 kasi nandun ako sa MOA. Baka some of you guys are gonna go Day 2 kasi hindi ako makakapunta ng Day 1 and 3. Okay. So, paano pag ganon ko na rin? May mga streamer friends tayo doon na pupunta, mag-a-attend, ganon. Kasi I don't even know how to deal with, kunwari, may ako si Tito J. Sisigaw ba ako? Tito J! Diba? Parang sa akin kasi ayoko din yung tinatawag yung pangalan ko in a very large area. Kasi, kunwari, sa department store, nasa escalator ako, tapos yung taong tatawag sa akin nasa babang floor. Sisigaw niya yung buong pangalan ko para lang makuha attention ko. Ayoko ng ganon. Tatay ko kasi ganon eh. O kunwari, di ba, pag malapit, uy, kamusta ka na? Tapos parang, sino ka? Minsan, dahil malabo mata ko, sasabi nila, uy, tinatawag kita, hindi ka namamansin. Tapos parang ako, ha? Sakit ha? Nakasalubong ba kita somewhere? Lagi ako nasasabihan ng ganon na, uy, snabera ka na ngayon. Tapos pala, tinatawag pala nila ako, hindi ko naririnig kasi naka-headset ako. Or kaya, nakasalubong ko sila, nag-hi sila, hindi ko sila nakita. Kasi malabo yung mata ko. Kaya pasensya na po in advance. Okay? Pasensya na po in advance. Pero yeah, kasi katulad niya, no, ayaw niya yung naka-loudspeaker ka pala dito. Sino? Ako? Sa bahay niyo? Saan? Saan ako naka-loudspeaker? Nasa ka ba? The comment section for this, sabi niya, di ka gago. Tama lang yung ginawa mo. Matuto silang wag humawak ng tao, mga wala silang respeto. Di ka gago. To be honest, would have reacted the same way. Also, if you are inside the establishment, they should not be allowed inside in the first place. Yun na nga. Ito na nga, di ba? Kaya may issue ako doon sa cashier. Yun na nga eh.
bakit hinahayaan ng store sa loob? And yes, mamumulubi ng maayos at may respeto. No touch. Though ako, hindi ako nagbibigay sa pulubi, namimihasa sa hingi. Lalo pa may mga able-bodied naman na kung gusto magtrabaho, kahit bata pwede may pagkakitaan. Pero yung manghingi, pinalaki ako ng nanay ko na hindi pinupulot o pinipitas ang pera. Dapat pinaghihirapan. Meron pa siyang pulot-pulot na nalalaman. Anyway, back on topic, galit ako sa mga namamalimos. Ako naaawa ko, pero kapag nakikita ko kasi na, alam mo yon, parang malaki naman yung katawan nila, parang parang alam mo, kompleto Ricardos nung pagkatao niya, hindi siya magtrabaho. Alam mo yun, mas okay pa sa akin bumili sa mga mga nagbebenta na kunwari, ate gusto mo ba ng mangga? Ate bili ka naman no chicharon. Ate bili ka naman ng mani. Yung mga alam mo yung nagbebenta ng mga bata, pero alam mo yung naglalako. Hindi yun nanghihingi. Meron pa nga, ang isa pang kinaiinis ko sa mga ganito, in a way yung mga nagsasabi na, ako po, galing po ako sa ganitong school, gusto ko lang po sanang dagdagan yung pang tuition ko, pwede po ba kayong bumili ng ballpen? Alam mo yung mga nag-o-offer ng ballpen, bracelet, yung mga ganyan. Tapos yung minsan kumakanta pa sila sa tabi mo, lalo na, Pasko na guys, September na, magpapasko na, marami na ulit na mga nangangaroling dyan. Tapos kapag hindi mo pinansin, babatuhin ka. Just sharing. Alam kong di nila pinili maging mahirap. Pinili nila maging punyeta kaysa maghanap buhay ng maayos. Oo. Kasi hindi mo alam kung may backer. Hindi mo alam kung, alam mo yon, they just want to stay that way. Kasi marami naman silang nakukuha. I don't know. Kasi paano kayo nakakain? Yun lang talaga. Yung mga baby, alam mo yun, yung mga batang, meron sa Quezon Ave. Diyos ko, sa Quezon Ave. Sa gilid, kasi minsan traffic doon, lalo pag sa may traffic light, ganon. May mga baby, alam nyo ba yung parang mas maliit pa kay Mori? Iniiwan lang nila, yung alam mong naka-t-shirt lang, walang salawal, t-shirt lang. T-shirt lang na mukhang bestida, ganon. Mga bata na, alam mo yun, nasa gilid lang naglalakad. Tapos may kita mo parang ang dami-daming sasakyan. Ay, naku po, Diyos ko po. Medyo mahina ako sa mga ganon kasi naawa talaga ako. Kasi ano ba itong mga batang to? Ay, Diyos ko po, di ko talaga alam. Tapos iniiwan lang sila sa gilid ng road. Kasi yung nanay nila car to car. Alam mo yun? Nanlilimos sila car to car, kakatok-katok sila sa mga bintana, palimos, ganon. Kasi iwan nila yung bata. Ay, Diyos ko, may anxiety. Di ka gago, nakakadiri naman talaga sila in terms of hygiene, objectively speaking. Di ka gago, pinakaayoko rin sa lahat yung hinahawakan ako lalo na diretso sa skin. Kahit pa hindi pulubi, so I stand with you on this. Lahat tayo may right to enforce personal boundaries. Why should you apologize? Kaya nga bakit siya mag-a-apologize? Bakit siya pinag-a-apologize sa establishment? Yung establishment nga mismo yung nag-enable maging pugad pulubi. Diba? Sabihin mo na natin 7-Eleven. O diba? Mga namamalimos kasi kung wala na talagang kailangan kailangan lumapit sa DSWD. Yung mga umaasa sa limos ayaw sa kontrol ng gobyerno dahil marahil stubbornness reasons. Hindi sila malaya, 'di ba? Yung mga nare-rescue kunwari, quote and quote, rescue, dinadala sa DSWD, 'di ba? Tapos mapapalayain naman ulit. Alam mo 'yun? Actually, ayoko din mahawakan o madikatan ng random strangers, malinis man o hindi. Actually, ayaw mo din yung tumatabi sa'yo bigla. Pwede naman umupo sa harap, pero tumabi sila sa'yo. Lalo na pag kumakain ka ng chicken. Ganon. Ayaw mo yung mga ganyang tao. Sample. True that. Sample, kung gusto nila ipangsugal yung limos, di nila magawa. Or worse, drugs.
Drugs. Tumigil nga kayo tatlo dyan. Wala kayong narinig. Wala kayong narinig. Okay, moving on.